Ang gagawin is new folder tayo. Then, tawagin natin siyang React project. Okay, so after natin matawag or makapag-create ng folder, ang gagawin naman natin is i-open natin yung VS Code natin. So sa VS Code, ang gagawin lang natin, puntahan natin yung file, and then open folder. Tapos hanapin lang natin yung kinreate natin na folder, which is yung React project. Ito siya. So, after nyong magawa etong React project natin, ang gagawin natin next ay pupunta tayo sa terminal. So, close lang natin yung mga unnecessary. So, sa terminal, mag-new terminal tayo dito. Tapos, after ng new terminal natin, di-declare natin yung pinaka-syntax natin para makapag-create tayo ng folder. So, dito kasi, we already have yung folder natin. So, dito na lang, sa ating terminal, ang gagawin natin is magta-type lang tayo ng command. So, sa command natin, we will be using yung npx natin. Yan. So, ang gagamitin natin, npx. So, meaning po ng npx, especially yung npx natin, it comes from Node.js. So, parang ang pinaka-point nito is pinapabayaan niya tayong mag-run ng mga packages without installing them globally. So, parang meron na tayong mga access sa lahat ng mga packages without installing them or without declaring them sa taas ng mga codes natin. So, yun yung reason bakit tayo nag-npx. And after nun, we can do yung create, react, then yung app natin. So, yung create React app natin, ang ginagawa niya lang, it automatically set up yung React project natin. So, hindi na natin siya kailangan manually na gawin. And after nun, meron tayong dot or yung period. Ang ibig sabihin niyan, magke-create tayo ng React project sa current folder na meron tayo, which is yung kinreate natin na folder kanina. So, yun yung dot natin dito. So, after nyan, so ang gagawin lang natin is we will hit yung enter lang. Then, wait natin ma-create yung buong project ng React natin. So, as you can see, dito na part, lalabas na yung mga kinakailangan natin. Okay, so wait lang natin na ma-load lahat ng mga kinakailangan natin dito. Okay, so, ayan. So, pag nakita nyo na yung happy hacking, ibig sabihin, ay na-create na yung buong project natin sa mismong React natin. So, ang next na gagawin natin is dito kasi ito na yung mga folders na kakailanganin natin sa React. And ang first step natin dito ay puntahan natin itong SRC natin. And then magke-create lang tayo ng folder. So, para makapag-create ng folder, punta lang tayo dito sa new folder natin. And tatawagin lang natin siyang components. So, ako usually ang ginagawa ko sa components, nandito lahat ng mga files. So, it's either naka-hierarchy sila, no, para hindi sabog-sabog yung mga file, or under ng SRC mo, doon mo lahat ilalagay yung mga file mo. So, it depends on you kung paano nyo i-organize yung inyong mga files. So, after ng components natin, guys, ang next part na gagawin natin is under ng components, ilalagay nyo lang itong new file. So, ang gagawin natin, let's say for example, gagawa ka ng topbar.js. So, since JS yung gagamitin natin, and after natin i-create yan, ang next step naman is create natin yung topbar.css. So basically, dito tayo magko-code para ma-open natin yung magiging web page natin. And
under niyan, so labas tayo sa components. So make sure na naka-click itong SRC niyo, mag-create tayo ng folder and tatawagin natin siyang assets. So dito natin ilalagay for example yung mga images na gagamitin natin. And para ano yun, para magawa, so ang gagawin natin, punta lang tayo sa desktop, tapos hanap lang kayo ng example images na gagamitin nyo dito. Let's say for example, dito, meron akong images. So, etong dalawa, meron tayong Facebook review and Google review. So, puntahan nyo lang yung folder na kinreate nyo kanina, yung React project natin. Yan. So, eto siya. Tapos, SRC. Eto yung asset na kinreate natin kanina. So, gagawin nyo, ipipaste nyo lang dito yung mga folder, I mean, mga images na kinuha nyo. Then, after nun, automatic, lilitaw na siya dito sa ating project file or explorer sa mismong VS Code natin.